years inabot ito pong traslasyon para sa taong 2024. Sa po ito sa pinakamabilis. Yan po, hiyawan ng mga deboto. Ito po ang karaniwang maririnig nyo pagka talagang malapit na yung imahe ng buong Nazareno. So mula dito sa ating kinatatayuan ay natatanaw na natin yung mismong imahe, yung glass casing, at anumang oras o minuto, ilang minuto mula ngayon ay may papasok na po yung mismong andas sa loob ng Quiapo Church. Kaya kung napansin nyo kanina, ito, sa likuran natin merong isang sinusugod, naka-gurney ng mga rescue teams dito, at may mga nahilo na. Ito po ang isa sa mga highlights na iniintay para sa araw na ito, ang mismong pasok ng andas sa loob ng simbahan ng Quiapo. Samantala, may sarili rin pong traslasyon ng Itim na Nazareno sa Cavite, kaibahan sa Quiapo ay nagsasayaw ang mga Caviteñong deboto. Sa frontline ng balitang yan, si Laila Pang... Mataas ang emosyon na nakikita nga po natin dito sa harapan mismo ng simbahan ng Quiapo habang papalapit itong andas sa mismong simbahan. Maraming umiiyak at talaga namang hindi mapigilan ang kanilang mga damdamin sa pagpapakita ng kanilang pananampalataya dito po sa paglapit ng imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang nakikita nyo po sa kanang bahagi ng inyong screen ay ang mismong o dito sa
makukuha natin ay yung mismong top shot ng andas at makikita natin na kahit pa pinagbawalan ang maraming mga deboto ay nagsisikap po sila na makaakyat pa rin dito mismo sa naturang andas. Ito na po, maririnig nyo, no, napakalakas ng hiyawan nitong ating mga kababayan dito at tuloy-tuloy ang daloy ng mga deboto papasok mismo doon sa loob ng simbahan. Kung ikukumpara nung mga nakarang taon ay talaga hong mabilis pa ito yung pag-andar nung mismong andas, wala naging aberya sa kanyang mga gulong di tulad ng mga nakarang taon at ito po ay humihinto lamang pansamantala dahil naiiba ng direksyon na papaliko sa kaliwa o kanan dahil sa tulakan na rin ng mga deboto. Ito po, binuksan na yung gate ng simbahan ng Quiapo at tuloy-tuloy ang daloy ng mga deboto papasok mismo sa simbahan. Ilang minuto na lamang po ito at ito ang isa sa inaabangan dito po sa traslasyon. Itong pagpasok mismo ng imahe sa loob ng simbahan ng Quiapo. Ito sa harapan natin mismo ngayon. Nasa harapan natin mismo ngayon. Ito pong imahe ng itim na Nazareno at siya po ay nasa loob na ng bagong glass casing na ginawa. Ganda rito ay walang aberya na nangyari sa bagong lalagyan at hindi man lang nabasag para maging tuloy-tuloy at maayos po itong prosesyon. Siya po ay napapalibutan o binabantayan ng mga iyos sa gilid ng naturang andas at ito tuloy-tuloy. Medyo nagagawi lang siya dun sa parteng kaliwa ng simbahan pero madali ho itong isentro ng mga deboto dahil meron naman pong naggagay mula dun sa canopy ng simbahan at nakikita niya yung direksyon para maituwid, may diretso yung mismong andas. Nasa harapan lang po ng setup ng News 5 itong mismong andas habang tuloy-tuloy po ang pasok din ng mga deboto. Yung likod na bahagi ng andas na metal plates, hindi po ito salamin, kung saan meron pong maikling bahagi ng krus na nakausli. Meron pong ilan na mga nakakapit na mga deboto at ito naman talaga yung purpose ng likod na ito. Magkaroon pa rin ng pagkakataon na mahawakan ng mga deboto na nagnanais yung bahagi ng krus na nakalabas mula dun sa maliit na opening sa likod ng bakal na mga steel plates na naririto po sa kanyang likuran. So may nakikita natin dito mula sa harapan natin, no? Mga dalawa, tatlong deboto at yung sa mga gilid naman niya ay yung mga iyos na nagbabantay. Kaya anumang ilang minuto mula ngayon ay siguradong natatapos na po itong pagpasok ng andas itim na Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Napakaganda rin ho nung ilaw nung glass casing at kitang-kita po mula dito yung imahe ng itim na Nazareno. So ngayon po ay talagang inaalalayan lamang yung mga deboto na mag-give way para mailusot na sa mismong gate ng Quiapo Church. Ito pong mismong andas. Tuloy-tuloy. Itong pagpasok, ang bilis. Mabilis ho ito. Mabilis ho ito. Maririnig nyo ang palakpakan, hiyawan ng mga deboto at yung pong mismong sumisigaw. Yung mismong sumisigaw sa mikropono, yun po ay ginagawa niya on purpose para ma-guide kung saan pipihit, kung saan direksyon dadalhin ng mga deboto yung mismong andas. Dahil nga po ito'y naitutulak pa kaliwa o pa kanan, pero para maisentro at maitama sa mismong gate, kailangan merong public address system na gagamitin para ma-guide yung mga deboto diretso papasok ng Quiapo Church. At ito po, no, ito talaga yung nakikita natin dito parate
abante dahil sa hila na ginagawa. Pero ang maganda rito ay malapit na. Ilang talampakan na lang po ito mula sa gate ng Quiapo Church. Once may pasok ito, dire-diretso na para sa misa na gagawin at mga pagdarasal na gagawin sa loob ng simbahan. Kung makikita nyo, ito po, kita ninyo yung mga ilang deboto na nakahawak. Meron pong maliit na bahagi ng krus na nakausli sa likod ng mga metal plates na yan ng andas. At ito po talaga ang ginawa nila para magkaroon ng pagkakataon. Yung talagang hindi mapigilan na huwag umakyat. Ginawa po nila yan para po magkaroon pa rin sila ng pagkakataon na makahawak doon sa naturang bahagi yon ng cross. Samantala, makikita rin po natin na yung nasa kaliwang bahagi ng simbahan, yung sa may Quezon Boulevard, ay nakatanaw po sila para tingnan nila at obserbahan, magdasal habang ipinapasok ang andas sa loob ng simbahan. Malapit na ho ito. Nakikita nyo sa inyong mga screen. Ayan, ipinipihit pakanan para masentro. Eksakto ho ang sukat na ginawa nila dyan. Konti po ang allowance. Kaya dapat talaga siya ay nakasentro para hindi masira alinman yung andas o kaya po ay yung mismong mga gate ng simbahan ng Quiapo. Ginaguide po sila. Hindi yung pagsigaw po na naririnig nyo ay hindi po yun para mag-ingay lamang o di kaya po ay magsisigaw yung may hawak ng mikropono. Siya po ay isa sa mga matatandang deboto dito sa Quiapo. Guided po siya ng rektor ng Quiapo. Nasa tabihan niya si Father Jun Sescon at nagbibilang siya para ma-timing niya yung pagsentro, pagpasok ng andas patungo sa loob. Una muna sa gate at doon sa pintuan ng Quiapo Church. Yan, pinoporma ho nila yan. Kaya po may nagsisisigaw dyan na yan. Ginagawa po nila yan para ma-sentro ng tama at hindi na magkaroon pa na aberya. Wala nang maipit. Tamang-tama lang po ang sukat na ginawa nila dyan sa bagong andas. Yan. Kung napapansin nyo, hindi gumagalaw, iaatras ho ng konti para imamaniobra, para maisentro ho ng maayos yung pagpasok niya. Yan lang ho ang nakikita natin na minor lang ho. Hindi naman problema, hindi rin aberya, pero kailangan lamang maisentro siya ng maayos para dire-diretso po na maipasok itong andas. Yan, dire-diretso na. Dire-diretso na. Ito ulit, makikita nyo, no? Minamaniobra ho nila. Ang maganda rito, tatlong solid na gulong ang meron sa unahan ng andas at parang meron ho siyang steering lever sa loob kung saan madali ho siyang ipihit pakaliwa, pakanan at yung puwersa ng pag-andar pauna ay manggagaling naman mula sa mga deboto na humihila sa unahan o di kaya po naman ay nagtutulak mula po sa likuran. Kailangan lang po ay sentro para hindi po bumangga yung mismong andas, yung mismong pinaglalagyan ng imahen ng Nazareno. Yan. Hanggang sa mga sandaling ito nga po, nakikita pa rin natin, no, talagang kung ano yung intensyon ng likod ng metal plates ay yan, may sumasampa para makahawak dun sa maliit na bahagi ng krus na usli doon para nang sa ganon, doon sa mga talagang hindi po mapigilan o nagnanais na umakyat, makahawak pa rin sa bahagi ng imahe ay nagkaroon pa rin po ng pagkakataon. Normally yan ho ay nagbibigayan din at medyo mahirap din yung kanilang pwesto doon. Kaya may
ngayon. Pinupwesto lang ho itong mismong andas nang sa ganon ay hindi bumangga pag itinulak. Once na itulak ito ng mga deboto, kailangan po ito'y nakasentro sa pintuan, sa gate, dahil sa lakas ng puwersa ay mahihirapan din sila na mapigilan ito. Bubuelo ho yan, maatras ng konti, maatras ng konti. At once na itulak ho yan, once ibigay ho yung direksyon para itulak pauna o isalya yung andas, ay diretso na po yan sa loob ng simbahan. Ayan na, eto na, pasok na. Diretso na po ang andas ng Poong Nazareno mismo sa loob ng simbahan. Nakapasok na ng gate, magiging madali na po ang pagpasok nito sa loob mismo ng simbahan. Alam nyo mga kababayan, ay bihira po natin na makita yung actual na pagpasok ng andas, kasi yung mga nakarang taon po ay madaling araw o di kaya kinabukasan na. Pero yung ganito pong live na nakuha ng News 5, yung mismong pagpasok ng imahen ay isa po sa mga pambihira o di pangkaraniwang pagkakataon. Nasaksiyan po natin ang pagpasok mismo ng andas diretso sa loob ng simbahan ng Quiapo. Kaya magkakaroon po anumang oras ng mga pagdarasal at misa kaugnay po ng pagbabalik ng imahen ng Nazareno dito po sa loob ng Quiapo Church. At ngayon po ay sinimulan na nga po nila ang kanilang pagdarasal. Higit kumulang mga 14 na oras po ang inabot nitong traslasyon, isa sa pinakamabilis na nakita natin sa mga nakalipas na taon. At inasahan nila actually na baka maging mabagal dahil sa at matagal-tagal din bago po na ibalik ito. At sa pagkakataong ito ay naging mabilis. Higit kumulang mga 15 oras po to be more accurate po dito ang inabot ng pagbabalik ng andas mula Grandstand, Luneta Grandstand, Quirino Grandstand, papasok po dito sa Quiapo Church. Marami po sa mga deboto ay talagang hindi alintana ang pagod, ang gutom at uhaw para lamang may pakita ang kanilang pananampalataya. Yung nakita po natin sa Quirino Grandstand ay talaga nagabang mula umaga, inabot pa po ng 12 midnight na misa, yung misa mayor, at umabot pa, talagang sumama pa sa biyahe na dito sa Quiapo Church. Pagdarasal ang ginagawa ng mga pamunuan ng Quiapo Church. Maawit sila ng Ama Namin at itong mga naririto sa ating likuran ng mga deboto ay talaga namang taimtim na nananalangin. At magbabalik pa po